Sa bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko. Okay, God's morning mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Tuesday, no? At ngayon po ay tayo ay nasa May 12 na, no? 2026. At dito po sa ating pagpapatuloy sa ating daily devotion ay tatahakin natin ang isa sa mga mahalagang scripture na kalimitan po ay naririnig natin sa mga evangelization o sa pagpapahayag ng kaligtasan, no? At ito po ay mula sa Romans 10 chapter 10 verse 9, At ito po ay sa araw na ito ay papamagatan po nating from heart to mouth, no? How salvation works, no? At dito po sa ating pagpapahayag, no, ay babasahin ko po ito sa Amplified Version. Ang sabi po dito, because if you acknowledge, no, and confess with your mouth that Jesus is Lord, no, ibig sabihin po is recognizing His power, authority, and majesty as God, no, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. O, sa ating pong pagpapatuloy at sa ating pong panimula, tayo po ay manalangin. O manaming banal na makapangyarihan, Diyos Espiritu at sa aming Panginoong Kristo, Lord, our Yeshua Mashiach, O Lord, our Lord Diyos, the Anointed One, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at patuloy na pagbibigay ng lakas at gabay, Lord. At sa aming po pagtalakay sa salitang ito, Lord, patuloy naming dalangin ang iyong katagumpayan, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil sa simula at pag-ising pa lang, Panginoon, ay binigyan niyo na kami ng katagumpayan. At sa pagpapahayag ng salita, Panginoon, ito ay magbibigay sa aming, Panginoon, ng lakas, Lord, upang sa aming laban sa at hamon na aming kaarapin ngayong araw na ito ay mabigyan ka namin ng kaluguran, Lord, at magliwanag ang iyong pagpapala. Again, Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papurit pasalamat. In this I pray, Lord, at patuloy ka, Panginoon, mag-usap sa akin, Lord. None of me and all of you. In this I pray, in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, dito po sa ating binasang talata mula po dito sa Amplified Version, ay ito po ay isinulat ni Apostol Pablo, no, sa bawat mananampalataya po, no, sa Roma, no, noong 57 to 58 AD, At ito po ay para linawin ano nga ba talaga ang kaligtasan, no? At upang ipahayag at mariin na ipakita, ipahayag na ang kaligtasan po ay para sa lahat, no? Hudyo man o hintil. At sabi nga ay maaring makatanggap ng pananampalataya, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, our Yeshua Mashiach, no? Our Christ or our Lord Jesus Christ, the Anointed One. No? Ibig sabihin po nun, no? Hindi sa gawa o kautusan. Kaya nga po ang kontekstong ito mula po sa kabanatang ito na ating binasa, no, ay napakahalaga.
Dahil sabi nga, ito po ay nagpapakita na sabi nga ay lahat tayo ay makasalanan at walang makapag-aaring matuwid, no, sa ating sarili lamang. Ngunit dito po sinasabi nga po na ang kaligtasan ay sabi nga po ay malapit lang. Hindi napakalayo, hindi mahirap abutin, no? At sabi nga po ay kung ating titingnan ay sabi nga ay madaling matanggap, no? Hindi po mahirap, no, ang requirements, no? Bakit? Kasi po nasa ating bibig lang at nasa ating puso. Sabi nga, kung ikaw ay may bibig, kung ikaw ay may puso, yun po ang tanging paraan, no? At sabi nga ay na atin din pong pag-uusapan sa ngayon. At ito po ay makikita rin po natin dahil ito po ay ipinakita ng ating Panginoon noon pa man. No? At ito po ay mababasa natin doon sa talata mula po sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 30 verse 1 to 14. Sige po, tunghayan po natin yun. Ang gagamitin ko naman po ay ang talata mula po sa Poimen. Sabi po doon, sa 11, no, ay Deuteronomy 30, chapter 30, verse 11 to 14. Okay ka na? Okay. Nandiyan na po siya. Ang kautosang ibinigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. 12. Wala ito sa langit kaya hindi ninyo dapat itanong sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisagawa. 13. Wala rin ito sa ibayong dagat kaya hindi ninyo dapat itanong sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisagawa. 14. Napakalapit ng kautusan sa inyo. Nasa inyo ang mga labi. Nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Amen. So, napakalinaw po doon. At yan po ating teksto ngayon ay dyan po hinango. Ito po ay katuparan. At nung sinabi ni Apostol Pablo ito ay pinatungkulan mismo sa mismong salita ng ating Panginoong Yahweh sa mga Israelita nung panahong ito. Kaya nga po ito ay pagpapaalala rin na dito po ay pinatungkulan ng kahalagahan po ng pagtanggap ng buong puso sa ating Panginoon. Hindi po buong nguso. Ibig sabihin, hindi sa nguso lang o hindi sa bibig lang. Napakahalaga po nito dahil itong plano po ito ng Diyos ay mula noon pa man. At noon pa man ay pinalano na po niya na maligtas ang sinumang tao. Maligtas ang sinumang tao sa pamamagitan ng biyaya na tatanggap sa pananampalataya. Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa ating Panginoon, napakahalaga po nito dahil doon sa translation niya. Sabi nga is, yan po yung kapag ipinahayag natin na ang ating Panginoong Kristo, that He is a Lord, and Savior. Kaya nga po, noong panahon po iyon, ang konteksto dahil ang hari noon ay si Cesar, kinakailangang sabihin mo na si Cesar ang Panginoon. Ngunit, sabi nga po, dahil ang mananampalataya ng panahon na iyon ay talagang ikinote itong Deuteronomy 30, verse 11 to 14, na sinabi na si Lord Jesus Christ, dahil nakita nila ito, kung paano at naisulat ito, ayon din sa kanilang batas, na tanging si Kristo lamang ang Panginoon. He is Yeshua, HaMashiach,
He is the Yahweh. Ito po ay matapang na pagkilala. Dahil nung panahon na yon, talagang tinutuligsa po ang mga mananampalataya o pagkasunod ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, this is boldness, no? Na sa panahon natin ngayon, parang hindi man tayo hinahabol ng taga, hindi man tayo binibita, hindi man tayo pinapahiya. Pero, bakit tayo nahihiya? Minsan, pinahihiya lang tayo dahil sa nahihiya tayo dahil sa mga dati nating kainuman, mga dati nating kasama sa kalayawan. Kaya hindi natin kayang ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya hindi natin mai-confess. Kaya hindi tayo makasunod sa kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yan po ang mundo ngayon. Kung makikita natin at sasalamin natin ang malaking pagkakaiba ng panahon noon, ay sabi nga, itong boldness na ito, na sabi nga minsan, if you confess that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Nung panahon yan, it's very big deal. No? Kasi bakit nga po? Dahil buhay ang nakasalalay. Pwede kang mamatay. Pwede kang tuligsain. Pwede kang ikulong. Pwede kang parusahan. Yan po ang katunayan ng panahon yan. Ngayon, minsan tayo na naglalagay ng distinction sa puso natin, sa buhay natin, sa mga nasa paligid natin. Hindi natin maibahagi ang salitang ito kasi ang masakit nun, sinasabi natin, busy tayo. Napakasakit. Kuya Eddie. Ay, sorry po. Napakasakit. No? Kung pakikinggan lang natin ang Panginoon Diyos, siguro at nakikita natin ang puso ng ating Panginoon Diyos, siguro durog na durog, ano? Dahil ang mission niya ay iligtas ang tao. Maaring yan kaibigan mo, maaring yan kapatid mo, maaring yan asawa mo. Pero, sabi mo nga, minsan na nagiging dahilan natin, we did our best, but our best doesn't good enough. Tama ba yung aking lyrics? No? I did my best. Ganun ba yun? Yun na ba yung best mo? Yun na ba yung best natin? Para ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Minsan may pagmamalaki pa nga eh. Ginagawa ko ito kasi para maging holistic. Ang buhay ko. Sambahin niyo ako. And that is not the real deal. Because the real deal, alam ng Panginoon Diyos kung totoo at sincero ang ginagawa ng isang tao. Kahit nga hindi yan mahayag, o hindi man ma-broadcast siya sa ibang tao, kung talagang buong puso mo yung ginagawa, kahit isang tao man lang, sa isang tao man lang. Ngayon, alam niyo po, pagka nakita sa Bible study, dadalwa lang ang umaattend, umaayaw na kagad tayo, sinasabi na natin walang bunga. Ano naging walang bunga? Alam niyo, nawawalan lang ng bunga ang isang gawain kung ikaw ay susuko at titigil. Dahil kahit isa, at least meron kang isa na nailalapit sa Panginoon. Kung merong 2, 3, that is enough. Dahil ang ating Panginoong Kristo, siya po ay Panginoon. Kaya nga, siya lamang po may ganap na autoridad ng Diyos na higit sa lahat ng tao o anumang kapangyarihan ng mundong ito. He is more than enough. Lahat yan ginapi niya. Sabi nga po doon sa talatang binasa natin, God raised Him from the dead. At ito po ang sentro ng Ebanghelyo o ng ating balita ngayon. Dahil ang muling
pagkabuhay ay patunay, no, na tinanggap ng Diyos Ama ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. At siya po ay tunay na Diyos na nagtagumpay sa kamatayan. At siya yung tunay na Diyos na siyang tinanggap natin, na siyang nagbayad ng lahat ng kasalanan at karumihan ng bawat isa sa atin. Kaya nga po ito'y sinulat para alisin ang pagkalito. Na ang kaligtasan natin ay natatanggap sa pusong naniniwala at bibig na umaamin sa ating Panginoon at tagapagligtas, our Lord Jesus Christ, our Yeshua HaMashiach. At ito po ang pinakamahalagang katotohanan. Kaya nga isang tanong po diyan paano ba talaga tayo naliligtas? Hindi ito nakabase sa ating kabutihan o gawa, kundi sa malinaw na plano ng Diyos na ating tinanggap. Kaya nga, ito po ay dapat nagmumula sa ating puso, papunta sa ating bibig. Yan ba yung talagang tinanggap natin sa ating puso? At ganito po gumagana ang kaligtasan ng Diyos para sa ating lahat. At sino makakaalam ng laman ng puso natin, kundi tayo lang din. Totoo ba na tinanggap mo yung Panginoong Diyos? Ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? O nakigaya lang tayo? Kaya nga dyan papasok yung general calling at effectual calling. Minsan kasi, general calling, nakita natin, nakitaas lang din siya ng kamay, nakisabi lang din siya, gaya din tayo, pero wala naman talaga sa puso natin. Wala sa puso natin baguhin yung buhay natin. Wala sa puso natin alisin yung ating kasalanan. Minsan pa ginajustify natin yan Ganito na ako pinanganak Paano pinanganak ka na may sigarilyo sa bibig? Nung isinilang ka ng nanay mo, may sigarilyo ka na sa bibig? Ganun na kaagad ang ugali mo? Hindi Uha ka nga lang nun Uha! Diba? Ibig sabihin, wala. At ang mundong ito, in-influensyahan ka. Kaya nga ang Panginoon Diyos gusto rin influensyahan ka. Kaya nga nababago ka. Ang katotohanan nun, hindi dahil sa pinanganak ka ng ganon. Dahil una, pinanganak ka ng Panginoon Diyos na mabuti, cute na cute. May pagkurot pa nga yung ibang tao sa'yo. Pagka nga kinukurot ka, sabi ng magulang, huwag mong kukurutin yan, lalo sa ganito, di ba? Bakit maglalaway? Siya naman totoo. Bakit to? Naglalaway na, Naglalaway sa kasalanan, naglalaway sa... Kaya parang, yun po mga bagay sa buhay natin. Kaya nga po, ang bahaging ito natin pinag-aaralan ay magkarugtong. Kailangan po ito, hindi pwedeng paghiwalayin. Ano po yun? Aminin po natin, sa pamamagitan ng bibig, ng ating mga kasalanan. At aminin po natin sa ating bibig na siya lang ang makapagliligtas sa atin. Siya ang Yahweh. Di ba yung Yahweh, pag ginano natin, is inhale, exhale sa buhay natin. At yun yung buhay natin. Nung lumabas tayo dito sa mundo, nagkaroon tayo ng hininga, which is Yah. At kapag tayo ay nag-exhale, that is Yahweh. Kaya noon pa man, nandun na yung Panginoon Diyos bago tayo isilang. Hindi tayo isinilang ng masama na ugali natin. Pinili lamang natin na maging masama ang ugali natin. Pinili lamang natin na lakaran ng kasalanan at karumihan. Hindi po totoo. That is the lie of the enemy in our heart. Na ayaw mo lang baguhin. Na ginagawa mo lang excuse pagka tuwing ikaw ay ini-invite mag-Bible study, kapag ikaw ay kung ano-ano man, basta para sa Panginoon, parang inilalayo mo na kagad yung sarili mo. Kaya nga, ito po ay pinasimple. We need to confess that Jesus Christ is Lord. At hindi po natapos doon. Kailangan nating maniwala sa puso natin.
na ibinalik siya ng Diyos mula sa mga patay. Na nung siya'y namatay, inilibing, nabuhay na muli. Kaya po yan po yung symbolism ng baptiso o yung sinasabing submerge, inilubog. No? Kaya pag tayo ay binabautismuhan, ay inilulubog po tayo, di ba? And we are being baptized in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Bakit? Kasi sa katulad ng ating Panginoong Kristo, siya'y namatay at muling nabuhay. Ganon din po tayo. Kaya nga pag naniwala tayo, no? Yan po yung ibig sabihin. Ito ang buong pagtugon natin sa biyaya ng Diyos. If we confess with your mouth that Jesus is Lord. Sabi nga doon, acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord. Recognizing His power, authority, and majesty as God. Kaya nga po, dito, pinatutungkulan po dito yung word na Lord. Dahil ang salitang ito ay sabi nga po doon sa Greek word is kurios. Ito po ay pangalan ng Diyos na Yahweh. Yang kurios na yan. No? Yan yung Yahweh. Na ibig sabihin po na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na sabi nga nahayag. Na dati hindi nakita, na spirito siya, kinatatakutan. Subalit hindi, nakahalubilo siya bilang kaibigan, bilang anak. Kaya nga sabi doon, di ba? Sige, tunguhan po lang natin, balikan natin yon. Sabi doon sa John chapter 1, verse 1, tapos talon tayo sa verse 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen. Yan po yung salita. Ang ating Panginoon sa Kristo. Siya yung berbo. Sa pasimula ay siya na po ang salita. In the beginning, God created heaven and earth. Siya na po yun. At hawak niya ang lahat ng kapangyarihan, autoridad, at kadakilaan para sa ating lahat. Di ba? Sabi ng Great Commission doon sa Matthew 28 verse 18. Ano po sabi doon? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yun. Sabi nga daw po, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay naibigay na sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, siya ang may-ari ng buhay natin. Siya ang hari. Hindi tayo ang namumuno. Di ba sabi nga po sa atin ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20? Hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob sa inyo ng Diyos? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan? 20. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Kaya nga, sa tuwing sinasabi nating busy tayo, no? Masama pakiramdam natin, no? Come to think for it. Hindi nyo balak na yan ay templo ng Diyos. At napakalaga po ng pag-amin. Dahil ang pag-amin po ay hindi lang pagsasabi. Ito po ay pagpapahayag ng katotohanang tinanggap na natin. At sinasabi natin sa harapan ng Diyos sa isa't isa na siya ang ating Diyos, tagapagligtas at Panginoon. Dahil ang hiwaga po ng pagkatao ng ating Panginoong Kristo ay nahayag sa atin na siya ang anak ng Diyos. Siya ay naging tao, namatay, at nakaupo sa kanan at paanan ng ating Panginoon Diyos sa ngayon. Di ba? Tunghayan po natin yan. Philippians chapter 2, verse 6 to 11. Kahit siya'y likas na at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos
at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at siya'y si Kristo. At nang si Kristo ay maging tao. 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. 9. At dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. 11. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ang Panginoon. Amen. So yan po yun. Tayo nga ba ay kasama rin doon na nagpapahayag? Are we believe in our heart that God raised him from the dead? Dahil papasok po yung katanungan niyan, no? Bakit po ba ito mahalaga para sa ating lahat? Dahil ito po ipatunay na tinanggap po natin ng Diyos ang kanyang sakripisyo, sapat, at ito ay para sa ating lahat sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga po ito'y regalo. Dahil ang regalong ito yung kanyang tagumpay sa kanyang pagsunod. At dahil sa kanyang katagumpayan, ito'y nagbayad sa ating mga kasalanan at kamatayan. At nawala ang kapangyarihan ng dyablo sa ating buhay. Siya ang tunay na Diyos at walang makapipigil po sa Kanya. Sabi nga sa atin ng 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan, sinasabi ng kautusan. 4. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kautusan. Amen. So, purihin ng Diyos. No? Ayon din po yan. Kaya nga po, kailangan po nating maniwala sa ating puso. Hindi lang po kaalaman sa isip. Ito'y pagtitiwala na nagbago ang buhay po natin. Na kapag naniniwala tayo at tinatanggap natin siya, no, bayad na yung kasalanan natin. Matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Mayroon na tayong bagong buhay kasama ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi sa atin, di ba, sa Romans chapter 3, verse 21 hanggang 24. Ngunit ngayon nahayag na kung paanong pinawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan, ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Amen. Yan po yun. Pinawalang sala na tayo. Kasi mabigat minsan, tayo mismo yung nag-aalala sa ating mga kasalanan. Tayo yung mga kasalanan. Pero sabi ng Panginoon Diyos, pinawalang sala na tayo. At yung pag-aaring matuwid na yan, yan po yung justification. Na inaaring matuwid na tayo ng Panginoon Diyos. Hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. At para lubusan nating maunawaan, tunghayan natin yung Galatians chapter 2, verse 16. Gayunman, 2:16. Yeah. Gayunman, alam naming ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan.
Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kapag ang tao ay hindi pinawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang tao ay hindi pinatawad dahil sa kautusan. Pinawalang sala. Okay, so yun po yun. Hindi dahil sa pagsunod natin, ay gagawin ko ito para patawarin ako ng Panginoon Diyos. Di ba, minsan naisip natin nun, sisimba ako, bakit? Para mabawasan ng aking mga kasalanan. Di ba? Pero hindi po dahil dun eh. Dahil ang kasalanan natin ay binayaran ng buo ng Panginoon Diyos, hindi partial. Konti lang muna para yung kasalanan ko may natitira pa ng konti. No? Para kahit pa paano man lang may lilinisin at babaguhin pa yung Panginoon Diyos. Minsan ganun kaisipan ng tao eh, no? No? Kaya nga po mga kapatid, ay ito po ang pagbabago ng tao ay hindi po sa sinasabi lang niya. Ito yung nagmumula sa puso. Kaya nga kung ito yung nagmula sa puso at binanggit, kaya makikita mo yung sincere yung tao eh. Kaya meron minsan parang, paano mo patatawarin, pastor? Yung isang tao, alam mo hindi naman sincero, sinasabi lang niya. O, paulit-ulit na lang, pero wala eh. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Kristo, no? Patawarin mo siya ng 77 beses. Naniniwala pa rin ng Diyos, magbabago yan. Alam mo, ang pinakamagandang bagay, mga kapatid, matakot tayo kapag dumating na yung pagbalik ng ating Panginoon. Bakit? Wala nang, that is the last chance eh. Kaya ngayon, sa buhay natin, talagang kailangan din natin magtiis. Lalo na sa mga taong napakatitigas ng puso. Parang parao, di ba? Ang parao, talagang pinatitigas niya yung puso niya, susuway at susuway pa rin siya, mangangako, tapos hindi naman gagawin. Di ba? Pag binasa niyo yung Book of Exodus, no? Makikita niyo doon yung 10 plague, di ba? Na talagang makikita natin, parang sabihin natin, ang sama ni Parao. Kung titingnan at sasalamin natin ang ating buhay, parang ganun din eh. Parang Parao tayo. Yung pinatitigas natin yung ating puso, na kahit na alam na natin yung katotohanan, nakita na natin yung mga himala, nakita na natin yung pag-ibig ng Panginoon, patuloy pa rin natin pinatitigasan ang ating puso. At ayaw pa rin nating makalaya. Saan yon? Sa kasalanan, sa karumihan, at sa mga bagay sa puso, sa buhay natin. Kaya nga po, maliin na sinasabi po dito sa ating talata na kinakailangan po natin isa puso ang bawat salita na ating napapakinggan. Hindi po nguso lang. At sa puso, dito po nagsisimula ang pagbabago ng gawa ng Diyos. Dahil ang tunay na mananampalataya ay hindi maitatago. Matthew 12 verse 34. Lahi ng mga ulupong, paano kayo nakakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Amen. Yun po yun. Ano ho? Kaya nga po, dito, sinasabi nga rin po ng bibig na ito, yung pag-amin ng patunay na totoo ang ating pananampalataya. Matthew 10 verse 32. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Amen. Oo, yun po yun. At ito ay biyaya ng Diyos. Siya ang nagbigay ng kakayahang maniwala. Alam naman natin, we cannot boast. Hindi tayo makakapagyabang sa Panginoon. Diba? Sabi niya doon sa Ephesians 2, chapter 8, verse 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. No. Yan po yun. At kapalit ng sakripisyong ito, siya ay namatay. Kapalit natin. At very popular ito, Isaiah 53 verse 5. Isaiah 53, no? By His stripes, we are healed. No? Yan po yun. Kaya nga po, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na yan ay pinapakita po sa atin ng Panginoon.
na tayo pinatawad na ng Panginoon. Mga kapatid, no, kung lalapit lamang tayo ngayon sa ating Panginoon, sigurado patatawarin po tayo at mararanasan po natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Siya po ay nabuhay para sa atin. Hindi siya naparito para husgahan tayo, kundi naparito siya para iligtas tayo. Hindi siya naparito para husgahan natin yung mga tao. Dahil tandaan po natin, ang sino mang hindi nanampalataya sa Panginoon, nahusgahan na ng Diyos. Hindi natin kailangan silang husgahan. Kailangan po natin silang alalayan para mawala ang paghuhusga ng Diyos. At kailangan po ng bawat isa ng muling pagkabuhay. Dahil napakalungkot po ang impyerno. At wala na po tayong magagawa sa mga taong nandun. Baka ilan doon sa mga nasa impyerno, kamag-anak natin, kaibigan natin, baka asawa pa nga natin, o anak natin. Nakakalungkot. Kaya sabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20 hanggang 22. 15:22. Ah, Ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Amen. 21. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. 22. Sapagkat kung paanong mamatay ang lahat dahil sa ating kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Amen. Kaya nga mahalaga kapatid, na sa ating pagtanggap sa ating Panginoon, dapat malinaw po na tinanggap natin yan ng buong puso. Hindi buong muso lang. Dahil ang pagiging Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo, siya po ang namuno sa ating lahat. At ang resultang ito, you will be saved. Tayong lahat. Ligtas na tayo. Tapos na. Kaya nga po mga kapatid, dito papasok yung mga katanungan. Marami pong nagsasabing naniniwala pero hindi nakikita sa buhay. Sapat ba ang alam lang sa isip? Bakit kailangang umabot sa bibig? Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga. Makikita mo po yan kung ang kanyang ginagawa ay nagbubunga. Kung nasa puso, lalabas po ang salita at gawa. Di ba sabi sa atin sa Santiago chapter 2 verse 17? 17. 17. Kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Amen. Yan po yun. Kung gagawin natin yan, sabi nga nakikigalak ang Panginoon. At ano nga ba talaga ang kaibahaan ng pagsasabing siya ay ang Panginoon kumpara sa tunay na pagkilala? Ano ang nagbabago? Hindi lahat ito ay titulo. Ito po ay pagsuko. Sabi ay ikay born again na. It's not a title na ikay nabugo. Hindi po. Kinakailangan po ng pagsuko. Kung yan ay sinuko mo na yung sarili mo sa Panginoon. No? Ibig sabihin siya na yung Lord. Hindi na ikaw yung Lord. Kapag siya ang Panginoon at kalooban niya ang iyong nasusunod, yun po yun. Sinabi rin po yan sa Luke chapter 6 verse 46. Huwag na po nating banggitin at mahaba na. I-reference ko na lang po yan. Take note nyo na lang. No? Paano kung hindi siya nabuhay muli? Ano po ang nawawala sa atin ng pag-asa? Ang muling pagkabuhay, ang patunay na tinanggap ng Diyos ang sakripisyong ito ng ating Panginoong Kristo. Kung wala ito, walang kaligtasan. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 15 verse 14, binanggit na rin po natin kanina yan. Kaya nga, sabi ng iba, mabuti naman akong tao. No? Kaya ligtas na ako. Tama ba ito? Okay. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay hindi sa ating kabutihan, kundi kay Kristo. At tanging siya lang. Dahil ang kabutihan ay bunga, hindi dahilan. Romans 3 verse 20. Yan po yun. Paano natin ipapakita ang araw o sa ating araw-araw na ito?
o yung araw ng buhay natin na ito, ng ating pananampalataya. No, sa pagsunod, pananalita, pamumuhay, na pinangaral sa atin ng Panginoon Diyos. Sabi nga, if you obey my commandments, if you love me, you will obey my commandments. Sabi doon ng John 14, verse 15. Yan po yung sinasabi doon. Tanong, sinusunod mo ba yung salita ng Panginoon Diyos? O tinatakbuhan mo, tinatalikuran mo lang? Ilan na ba sa mga inutos sa iyo ng Panginoon Diyos ang tinalikuran mo, tinakbuhan mo? Dahil hindi mo kayang alisin yung kasalanan, hindi mo kayang alisin. Tandaan natin, hindi natin hawak ang buhay natin. Maaring sa isang iglap, ito ay hindi natin pwedeng, Lord, time first, time out. Wala po tayong time out sa langit. Wala tayong time out bago tayo mamatay. Mga kapatid, dito po sa ating konteksto, sigurado po ang kaligtasan natin. Hindi po ito nakadepende sa gawa, kabutihan, o dalas ng pagsimba natin. Ito po yung nakadepende sa tunay na Diyos. Na ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Yeshua Masiya, the Lord Anointed One, kapag inamin po natin tayo'y naniniwala sa Kanya, sigurado na tayo. Wala nang takot. Pag-aari na tayo ng Diyos. At ito ang bagong kalagayan natin. Dati hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, may hatol. Pero ngayon, dahil inamin natin siya o ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon tagapagligtas at naniwala tayo sa kanyang muling pagkabuhay, naniwala po siya na tayo na siya ay anak ng Diyos. At tayo po'y naging anak na rin ng Diyos. Ang tingin niya sa atin ay matuwid. Dahil ang tinitingnan niya ngayon sa atin ay ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo tinitingnan niya ng matuwid, banal, at minamahal. At dahil kay Kristo na nasa atin. At dapat ito'y tumutugma sa buhay natin, ng pag-amin natin. Oo nga, inamin mo nga, ang Panginoong Jesucristo, yung Panginoong tagapagligtas, pero ang buhay mo naman, hindi pa rin nabago, ganun ka pa rin. Sa loob ng iyong tahanan, sa loob ng iyong mga kaibigan, no? Pag may nagyaya sa'yo, sige, inuman tayo. Sige, pare. Walwal kung walwal. Kasi, wala pa rin nabago sa buhay mo. Ikaw pa rin pala ang Panginoon ng buhay mo. Kasi if you confess that Jesus Christ is Lord, ibig sabihin siya na yung Panginoon mo, sumusunod na tayo sa kanyang utos. Hindi tayo bumabali sa kanyang utos. Naniniwala tayong siya ay nabuhay. At namumuhay tayo sa bagong buhay na malayo sa kasalanan. Dahil ang kaligtasan ay hindi lang pag-iwas sa impyerno. Ito ay kaligtasan mula sa kasalanan at para sa kalulatian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid at mahal kong kapatid sa Panginoon, sa akin pong pagtatapos, mula po sa pusong naniniwala sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay, papunta sa bibig na umaamin sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito po gumagana ang kaligtasan para sa ating lahat. Ito po ay buo, tiyak at sa biyaya lamang na ating Panginoon Diyos para sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon at patuloy na tayo ay magliwanag ayon sa kanyang kabutihan. Again, yan po ako magtatapos. Tungo naman po tayo ngayon sa Wednesday's Reflection. God's morning po muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay bilang mananampalataya, naintindihan natin na ang kaligtasan ay batay sa dalawang simpleng paniniwala. Paniniwala sa puso at pagpapahayag ng salita. Ganon din ang ating pagsunod. Hindi sapat na sa isip lamang tayo naniniwala, kailangan ito'y umabot sa puso. Ibig sabihin, buo ang ating tiwala at pananalig na ang Diyos na si Jesus ay binuhay siyang muli ng ating Ama. At hindi rin dapat itago ang ating pananampalataya, kailangan nating itong ipahayag at ipakita sa iba, kahit sa simpleng paraan lamang.
ipinapakita rin ito sa atin na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa na madaling makuha ng sino mang handang sumampalataya at sumunod sa Kanya. Di po ba ang tao gusto lamang ay salvation, ayaw nila ng hari? Sapagkat ang salvation po ay libre nating nakukuha. Yun po ay walang bayad, yun basta nananampalataya po tayo, makukuha natin yung salvation. Ngunit ang hari po ay nag-uutos. Ang hari po ay hindi sapagkat ang hari ay ang utos ay hindi nababali sa kung ikaw ay susuway sa utos ng hari, maaari kang mamatay kasi maaari niyang iutos na mamatayin ka, pero kailangan nating sumunod upang tayo po ay mababago. Tayo ay mababago sa pamamagitan ng ating puso at isipan kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon. Hindi po 'yun automatic na mababago ka kaagad. Pero kung ikaw ay naniniwala na ang ating Panginoon at tapat na kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo, ay tayo po ay unti-unting mababago na hindi natin namamalayan. Sapagkat kung tayo po ay tapat na naniniwala na ang ating Panginoon sa Kristo ang ating tagapagligtas at sumusunod tayo sa utos ng hari ng ating Diyos, ay tuluyan po talagang mababago, at ganun din ang mga taong nasa paligid natin, mababahagi na natin sila ng ating mga natututunan, sapagkat yun po ang ayon dito sa ating napag-aralan, hindi po natin dapat ito itinatago. Sinasabi po dapat ito, inihahayag po natin ang ating paniniwala. Ito po ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa at katiyakan na kasama natin ang Diyos at mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya hindi po dapat natin ikahiya kung ano man yung ating paniniwala, sapagkat dapat po ipagmalaki po natin sapagkat tayo ay nakakilala sa ating Panginoon. At tayo po ay dadalhin nito sa buhay na walang hanggan, hindi lang po sa sarili natin, hindi lang po tayo ang maliligtas, kundi yung mga nasa paligid natin, lalo na yung pamilya natin. So, yun lang po. Maraming salamat po and God bless sa inyo. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos. Ngayon naman po tayo ay tutuo sa ating mga kapatid online. Salamat po sa ating pagpapagal, no? At pagsama, no, sa ating daily devotion na ito, online daily devotion, no, dito sa ating God's Morning, no. At ngayon, nais ko pong batiin ang ating mga kapatid via online, at pinangunahan po tayo mula sa Villa Escudero, at magbati na natin sa ating kapatid, no, ang buong pamilya ng Patual family. Pagbati natin dyan, pinangunahan po tayo ni Naywini Patual. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan, no? At ganun din siyempre kay Ate Lisel, no? Dalangin, yan sa Dalangin family, no? Diyan sa Villa Escudero. At pagbati rin po natin sa ating kapatid, nasundan po tayo ng ating kapatid mula po sa Liliw, Laguna, no? Ang Arusena family, no? Siya sa pamumuno po ni Nay Edna Arusena, isang mapagpalang umaga po, no, at pagbati sa inyong buong angkan pamilya, no, mula po dyan sa Liliw, Laguna. At ngayon din kasama rin po natin ang aking magandang nanay, syempre, yan, Corazon Getgano Mercado. Pagbati natin sa buong Getgano Mercado dyan po sa Santa Rosa, Laguna, at sa buong mundo. Yan, isang mapagpalang umaga po. Yan, at binabati ko rin po ang aking anak na si Casey, no, na nasa Santa Rosa, at ang aking anak na si Kyle na nasa Batangas, at syempre ang aking kapatid dyan sa Santa Rosa ni si Caroline at ang kanyang mga anak, no, si Princess, si Shai, si Jello, si CJ at si Sian. Isang pagpalang umaga, no. At pagbati rin natin tungo tayo sa Bulaking
Chaong, no? Dito po sa ating comment section. Yan, kasama po natin si Nay Marta Artillaga. At pagbati rin po natin kay Nay Glory, no? Nay Gloria, ano ho? Si Nay Lina, kay Yasel, kay Inigo, ano ho? At syempre pagbati natin kay Kuya Chris. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Bulaking Chaong, at pagbati natin sa inyong buong angkan at pamilya, no? At pagbati rin po natin mula sa ating kapatid from Makati City. Kasama po natin si Sister Babes Rianzares. At pagbati natin sa kanyang buong pamilya, no? Sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Makati at sa mga kamag-anak niyo po dyan sa Bulacan, no? Bulacan, Santa Maria. Isang mapagpalang umaga po. At yan, kasama rin po natin si mula po sa Barangay Santo Niño. Yan, si Nanay Josephine Maranan. Isang mapagpalang umaga po, Nanay Josephine. Ano ho? Yan. At yan, kasama rin natin ating kapatid, no? Si Ate Cindy Mercado dyan sa Pampanga. No? Isang mapagpalang umaga po. No? At ganun din po, ano, yan, si Ate Lisel nandito rin. Yan, at pagbati rin natin sa ating kumpare, ano ho, yan, kasama rin natin si Paring Arthur at si Kumaring Len, pagbati natin dyan, no ho, ng isang mapagpalang umaga, no ho, at yan, pagbati rin natin kay, siyempre sa kanyang mga anak, no, yan, sa aking mga magagandang pamangkin, no, yan si Julene and Pao, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, no? Dyan sa Barangay Concepcion. At pagbati na rin natin sa aming inaanak dyan na si Tyrone at si Janessa. Isang mapagpalang umaga po dyan, ano ho? At yan, kasama rin natin, nabanggit ko na ito, aking kapatid si Caroline Mercado. Yan, at kasama rin po natin ang ating masipag na Nanay Remy from Dolores, Quezon. Isang mapagpalang umaga po, Nay Remy Alinea. Yan, isang kagalakan po yan sa inyo. Nay Remy Alinea, yan. At God's morning po. Yan, no? Yan sa inyong buong angkan, no? At kasama rin po natin from Santa Rosa, Laguna. Yan, si Kuya Rick Ramos, isang mapagpalang umaga po kapatid, no? At pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos, no? At pagbati rin po natin, no, sa ating kapatid, no, sa Dolores, Quezon. Kasama rin po natin si Nay TC at Tatay Victor, isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya, no? At yan, kasama natin from Lumban, Laguna, ang ating kapatid, no, na si Wilma Mandigma, isang mapagpalang umaga po, no? Yan, diyan sa lahat ng ating mga mananahi ng barong. Baka naman may tira-tirang retaso dyan. Gawan nyo ng barong. Joke lang po. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At patuloy po kayo pagpalain ng Panginoon Diyos sa lahat ng nandyan. Okay, pagbati rin po natin sa ating kapatid, no, na from USA naman. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo. Yan. Kay mula po sa Dow family, yan, kasama po natin from Washington Seattle, si Nurse Abigail, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at pagbati rin po natin, no, sa ating kapatid, no, dito sa ating ano nga bang pangalan na sa division na yan, no? Basta dito sa San Pablo City, no? Yan, kasama po natin si Brother Eric Ginto. Yan, sa mapagpalang umaga sa iyo, bro. Yan. At sino pa ba? Yan, from Bacolod City, no? Yan, pagbati natin sa Pios family. Yan, kasama po muli natin si Kuya George Pios. Pagbati kuya sa iyong buong pamilya. Diyan, ito nabati na natin si Kuya Chris Artillaga. Mapagpalang umaga po sa inyo. At pagbati rin natin yan sa aming pamangkin, yan, kay Kiana Lagadja. Isang mapagpalang umaga sa iyo. Yan, Kiana Lagadja. No? Isang mapagpalang umaga sa iyong buong pamilya. Yan. At purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Diyan po tayo magtatapos. Nawa tayo na pagpala ng salitang ito mula po sa Romans 10 verse 9. At nawa ito po ay ating isa puso at ating isa buhay. Ano ho? Na
magsilbi pa ang aral na ito upang may bahagi rin po natin sa iba. Ngayon po tayo po ay magtatapos na mga kapatid, at sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin. O manaming banal na makapangyarihan, Diyos na Espiritu na sa amin Panginoon ay tunay na nagturo Panginoon ng aral na ito. Dalangin po namin Panginoon ang pasalamat, pagsamba, O Lord, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, our Yeshua Masiya, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggagabay sa bawat isa sa amin, at nawa, Panginoon, ang aral na ito ay magbigay sa amin ng lakas, patnubay at gabay upang magamit namin sa bawat araw ng aming buhay dito sa mundong ito. Muli, Panginoon, ikaw lahat ang mamayari, Panginoon, ng mundong ito at ang iba ng aming buhay. Kaya pagharian niyo po kami, at sa pamamagitan nito, Panginoon, naniniwala po kami na hindi niyo kami iiwan at pababayaan, at hindi niyo kami, Panginoon, hahayaan, Panginoon, na mandupaypay. Kaya, Panginoon, sa buhay namin ito, kami po ay nagpapasalamat, especially, Lord, sa may mga sa gagawin mo, Panginoon, sa may mga karamdaman, Lord, ay naniniwala po kami ng kagalingan na sino man, Panginoon, na nakakapanood nito, Lord, at nakakapakinig, Lord, naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng kagalingan, at ilalapat mo ang kagalingan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord. Ganun din, Panginoon, sa aking asawa na sa kanyang nalalapit na operation sa Sabado, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na paggabay mo sa bawat doktor, sa bawat mga tao na gagamitin mo, Lord, upang sa kanyang operation, Panginoon, ay Lord, mahayag, Panginoon, ang iyong kabutihan. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo pong pasalamat, O Lord, at patnubay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa pagpuprovide mo sa pangailangan ng bawat isa. At nalalaman mo ito, Panginoon, ayon sa puso at sitwasyon ng bawat isa. Kaya kami po'y nananalig, umaasa, Panginoon, at patuloy na naniniwala at nagtitiwala. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pananampalataya upang kumilos, O Lord, sa aming mga circumstances na ito. Again, O Lord, we thank you and praise you. And this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Kapayapaan di maipaliwanag sa puso ko'y lumulugong kay mahayag. Sa iyong piling lahat ay nahilig.